Ngayong NBA draft ay hindi talaga maiwasan na pag-usapan ngayon ng anak na LeBron James na si Bronny. Kaya naman medyo naiwanan sa balita yung mga talagang top prospect ngayong NBA draft. Dahil halos lahat ngayon ng media ay nakatutok na dito sa anak na LeBron. Kaya naman ngayon ay pag-usapan natin kung sino nga ba itong top prospect ng 2024 NBA draft. Nakaraang taon ay sentro din ang nasa top prospect, ngayon ay mukhang sentro ulit ang mangunguna dito sa listahan. Ito nga yung walang iba kung hindi si Alex Sarr, kung saan isang French big man player na naglalaro ngayon dito nga para sa Perth Wildcats dito nga sa NBL. Plus grabe din ang pinagdaan ng batang player na to, dahil bago pa nga siya dito sumabak sa NBL, dumaan muna to ng 2 taon dito nga sa developing ng overtime elite dito nga sa Atlanta. Ano kaya yung mga kinakain dito sa France, no? At tila nga ba ang tatangkad ng mga batang players? Ang 7'1" player na ito ay meron ding napakagandang mobility para sa kanyang size. Ayun pa nga dito sa nailabas sa report ng ESPN, itong si Alex Sarr ay isang fluid athlete who can move his speed, flashes explosiveness as a leaper, and covers ground effectively on defensive end. Masasabi nga daw nila na isang high-level interior defender ito nga sa NBA itong si Alex Sarr, kung saan kayang-kayang lumaro ng 4 o 5 para nga maprotektahan daw itong rim. Bukod pa daw dito, no, ay meron din itong versatility and capable nga ng switch on the perimeter. It's easy to envision Sarr progressing into a top flight defensive big. Bukod pa nga daw dyan, no, ay meron ding napakagandang offensive end itong si Alex Sarr. He's able to put the ball on the floor and attack hit jumper with range out of the 3-point line and finish around the rim. Ang pinaka-importante daw sa lahat ay consistent daw siya sa lahat ng areas na ito. Dahil nga daw sa napakadaming kayang gawin nito ni Alex Sarr ay magiging projected nga siya bilang isang two-way big dito nga sa NBA. Pero bukod nga sa strength na nilabas dito ng ESPN ay meron din silang binahagi ng mga weaknesses dito ni Alex Sarr. Yan na nga lang dito yung kanyang decision making with the ball at defensive habits na kailangan daw pagtrabahuhan. Bukod pa nga dyan, no, meron din naman daw siyang good amount of touch dito nga sa kanyang mga tira. Pero kinakailangan pa rin itong pagtrabahuhan dahil hindi nga ganoon kataas ang mga resulta nito. Tumitira ito ng 62% mula sa kanyang free throw at 33% naman mula sa 3-point line. Hindi naman daw masama yung kanyang mechanics, pero inconsistent nga lang kung paano niya tinatransfer yung bola into a shooting pocket. Medyo nahihirapan daw kasi ito lalo na sa catch and shoot dahil nag-a-add nga ito ng additional motion. Dahil nga dito ay bumababa ang kanyang confidence at kinakailangan nga daw ito ng optimism para nga daw mas gumaling at maging top tier shooter itong si Alex Sarr sa kanyang posisyon. Ayun pa nga daw dito sa mga NBA scouts ay kinakailangan pa dito ni Alex Sarr na patatagin ang kanyang physical at toughness. Dahil meron daw itong mga flaws na magiging weakness niya dito nga sa pagpasok na sa NBA. Ayon dito sa mga NBA scouts ay hindi naman daw ito bago sa mga teenager na papasok ngayon sa NBA. Kung maalala natin si Victor Wembanyama, no, bago to pumasok sa NBA, tingnan nyo naman yung katawan nito medyo patpatin. Pero matapos nga nitong madraft sa San Antonio Spurs at dumaan nga sa sangkaterbang exercise at training, tingnan nyo naman laki ng pagbabago nung nagkaroon ng laman at pwede na nga agad isabak sa NBA. For sure, gayon din ang mangyayari dito kay Alex Sarr na kung saan projected na mapupunta nga dito para sa Atlanta Hawks. For sure, no, ito na ang isa sa pinakamagandang tandem dito nga para kay Trae Young. Nag-average ng 25 points, 3 rebounds, 10 assists at 43% shooting from the field. Sabi na sa almost 11 assists na ginagawa niya per game, talagang sulit na sulit dito si Alex Sarr. Yan kaabang-abang ang mangyayari ngayon dito sa top prospect ng 2024 NBA draft. For sure, hindi na nakakagulat sa mga susunod na taon ay dumami pa nga ang mga French big man dito sa NBA. Tila nga ba meron talagang kakaiba sa mga genes ng mga tao dito sa France at tila nga ba ganito na lang katatangkad at kasulido ang kanilang katawan? Siguro, no, safe to say na rin na nagsisimula na rin maganap ang mga NBA franchise ng mga big man kagaya na lang dito nila Victor Wembanyama at Alex Sarr.